Kung minsan ay mapaglaro ang tadhana, iibig ka sa isang tao na may iba ng mahal o kaya ay pagmamay-ari na ng iba. At may mga pagkakataon kasi na kahit na anong pigil ng isang tao sa puso niya na ibigin ng taong yon, ay hindi siya nagtatagumpay. Mahirap talagang kalaban ang puso. Pero paano kung napaglaruan ka at ang kaibigan mo ng sobra ng tadhana? Paano kung umibig kayo sa iisang lalaki at ang masakla pa ay wala kayong kaalam-alam? Dear Papa Dudut, ang kwento na aking isi-share ay medyo matagal na pong nangyari. Sasabihin ko lang kaagad na ako ay happily married na ngayon at may 2 ng mga anak. Bakit ko nga ba kailangan pang i-share itong kwento kong ito kung masaya na ang buhay ko ngayon? Ang reason ko ay para mabigyan ng babala ang iba, lalo na ang mga kababaihan, sa pag-e-entertain ng mga tao na nagpaparamdam sa kanila ng pag-ibig o kahit na interes. Bago ko po simulan ng aking kwento ay hayaan niyo munang itago ko ang aking sarili sa pangalan na Jessa. Sa ngayon ay 42 years old na ako, pero ang aking ikakwento ay nangyari noong ako ay 23 years old pa lamang, Papa Dudut. Nang panahon na yon ay hindi pa uso ang social media at kahit ang cellphone ay hindi pa masyado. Laki ako sa probinsya, nasanay ako sa simpleng buhay. Kasama kong lumaki ang best friend kong si Sheila, Papa Dudut. Magkaedad lamang kami mula elementary hanggang sa high school ay magkaklase kami. Parehas kaming hindi nakapag-college dahil parehas na hindi na kaya ng mga pamilya namin na kami ay pag-aralin after ng high school. Nalungkot kami ni Sheila dahil parehas naming pangarap na maging nurse. Tapos ay isang ospital lamang kami magtatrabaho. Talagang gusto namin na kahit sa pagtatrabaho ay hindi kami magkakahiwalay na dalawa. Kapag nga napag-uusapan namin ni Sheila ang aming magiging future husband, ay sinasabi namin na sana ay sabay din kaming ikasal. Tapos ninang kami ng first baby ng isa't isa. Talagang dikit kami ni Sheila simula pagkabata at may mga tumatawag pa nga sa amin na kambal tuko kasi palagi kaming magkasama. Ang totoo ay hindi ko rin alam kung bakit gano'n na lamang kami ka-close ni Sheila sa isa't isa, Papa Dudut. Magkaibang ugali namin. Mainhin siya habang ako yung medyo palaban. Kapag nga may umaagaw sa kanya ay ako ang palaging nagtatanggol sa kanya. Kaya naman kung sino man ang kaaway niya ay automatic na kaaway ko na. Sa aming dalawa ni Sheila ay siya ang medyo sinwerte nang tumungtong na kami sa edad na 18. Tinulungan kasi siya ng tita niya upang makapag-abroad. Nagkaroon siya ng trabaho sa isang hotel sa Dubai at nagkaiyakan pa nga kami nang umalis siya. Pero sa kabila ng pagkakahiwalay naming magkaibigan ay naging masaya ako para kay Sheila. Kasi alam ko na yun na ang simula ng malaking pagbabago sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Ang pagpapalitan ng sulat ang naging paraan ng communication namin ni Sheila noon. Kapag nagpapadala siya ng package sa pamilya niya ay hindi pwedeng wala siyang padala sa akin. Kagaya ng lotion, shampoo, damit at kung minsan ay mga grocery pa. Talagang kahit nasa malayo na siya ay hindi pa rin niya ako kinakalimutan. Nang panahon na yon ay nagpunta naman ako sa Laguna upang magtrabaho. Isinama ako ng pinsang ko at natanggap ako bilang factory worker sa paggawaan ng candy. Hindi ganong malaki ang sahod at mahirap din ang aking trabaho, pero nagtiis ako upang makatulong ako kahit papaano sa aking pamilya na nasa aming probinsya. Hindi na naging madalas ang pagsusulatan namin ni Sheila dahil naging busy na ako. Ganon din naman siya. Ngunit kahit na hindi na ganon kadalas ang aming komunikasyon ay naniniwala ako na magkaibigan pa rin kami. Best friend pa rin kaming dalawa, Papa Dudut. Nang mapunta ako sa Laguna ay nagkaroon ako ng manliligaw, si Don.
Matanda siya sa akin, Papa Dudut, ng 2 taon. Nagtatrabaho rin siya bilang factory worker pero sa ibang company. Nagkakilala kami nang minsan kaming magkasabay sa pag-aabang ng masasakyan ng jeep. Nagtanong siya sa akin ng oras kahit na wala akong suot na relo. Yun pala, i-discarte niya lamang yon upang magkausap kami. Ang kasunod niyang tinanong ay kung saan ang probinsya ko. Malapit lang daw pala ako. Siya kasi ay galing pa sa Aklan. Nagpakilala na si Don sa akin at ganon din ako sa kanya. At aaminin ko na nagwapuhan ako sa kanya at kinilig ako ng palihim sa atensyon na ibinigay niya sa akin kahit na hindi niya ako kilala. Ang kasunod na naging usapan namin ay kung saan kami nagtatrabaho. Alam niya pala kung saan ako nagtatrabaho. Nasa isang industrial park lang daw kami, Papa Dudut. Mabilis na naging palagay ang loob ko sa kanya kasi mukha siyang mabait. Bukod pa roon ay marami siyang kwento. Kung gusto mo ay sunduin kita bukas tapos kain tayo sa labas. Anong oras ba ang out mo? Tanong sa akin ni Don. 6 ng umaga ang out ko eh. Sagot ko. Tamang-tama, parehas tayo ng out kasi panggabi ako mamaya. Bukas din ang 6 ng umaga ang out ko. Breakfast tayo. May alam akong masarap na tapsilogan. Hindi ka magsisisi na sumama ka sa akin kapag nakakain ka doon. May pagmamalaking sabi ni Don. Hindi ko alam kung bakit pumayag ako sa gusto ni Don. Oo, mukha siyang mabait pero hindi ko pa siya ganon kakilala. Nadala nga talaga siguro ako ng pagiging may itsura niya at lakas ng dating niya sa akin. Kinabukasan ng umaga habang nag-aayos na ako ng sarili ko sa locker room ay kinakabahan ako. Talagang nanghiram ako ng lipstick at nanghingi ng pulbos sa katrabaho kong babae. Nagwisik din ako ng baby cologne para naman mabango ako. Nakantsawan pa ako ng mga katrabaho ko na meron akong kadate ng ganon kaaga. Ngingiti-ngiti lang ako kasi nahihiya akong aminin na meron talaga. Kasabay ko pa ang ilang katrabaho ko na naging kaibigan ko na rin nang palabas na kami ng factory. Nagkunwari ako na may nakalimutan ako sa locker room at sinabi ko na mauna na sila sa pag-uwi. Ang sabi ko pa ay alam kong antok na silang lahat dahil galing kami sa night shift. Naniwala naman sila at iniwanan nila ako. Hinihintay ko na makalis sila bago ako lumabas ng factory. Inasahan ko na naroon na si Don pero wala siya nang lumabas ako. Medyo mainipan ako kaya 5 minutes pa lamang ako naghihintay ay nakaramdam na ako ng inis kay Don. Sumagi na rin sa isipan ko na baka gino-joke lamang niya ako nung inaya niya akong mag-almusal. Ang feeling ko tuloy ay utu-utu ako kasi naniwala kaagad ako sa isang tao na hindi ko naman talaga kakilala. Nakabusangot ang aking mukha nang mag-decide na kung umuwi na sa boarding house na aking tinutuluyan. Halos hindi maipinta ang mukha ko nang naglalakad ako papunta sa hintayan ng jeep na sasakyan ko pa uwi. Ngunit bigla kong nakasalubong si Don. Tumatakbo pa nga siya at muntik pa niya akong malagpasan. Mabuti na lamang at nakita niya agad ako. Pawis na pawis siya. Agad siyang humingi ng sorry sa akin. Ang sabi niya ay hindi agad siya nakaalis ng company na pinagtatrabahuhan niya dahil may sinabi pa sa kanila yung line leader nila. Naunawaan ko naman siya dahil kung minsan ay ganon din naman sa amin. Kung minsan bago umuwi ay kinakausap kami ng line leader namin lalo na kung merong problema sa linya namin. Pasensya ka na talaga, Jessa, ha? Nagalit ka pa yata sa akin, ang turan pa ni Don. Muntik na. Butit nagkasalubong tayo at kung hindi ay hindi mo na ako aabutan, ang wika ko. Kaya nga talagang hindi hinahayaan ng tadhana na hindi tayo magkita ngayong umaga. Mas malaki ang ngiting sabi pa ni Don.
Tadhana talaga ha. Ano ba yung mga sinasabi mo? Natatawa at kinikilig kong turan. Medyo iniba ko pa ang direksyon ng mukha ko kasi baka mapansin ni Don na kinikilig ako. Tadhana kasi ang nagdedesisyon sa kung ano ang mangyayari sa buhay natin at kung sino-sino ang makikilala nating tao at kung ano ang magiging papel nila sa buhay natin. Nabasa ko lang sa magazine. Parang nahiya pa si Don nang magpaliwanag. Hindi naman totoo yung tadhana na yan eh. Tayo pa rin ang gagawa ng magiging kapalaran natin. Ang sabi ko pa. Ewan ko, basta naniniwala ako sa tadhana. Pero dahil sa late na ako ay ililibre kita ng almusal dun sa Tapsilogan kahit na mag-extra rice ka pa. Ang nakangiting sabi pa niya. Tumanggi ako at sinabi ko na may pera pa ako dahil kakasahod lang namin noong isang araw. Pero ayaw pumayag ni Don. Pambawi niya raw yon sa akin at sa huli ay pumayag na ako kasi nakita kong desidido siya na ilibre niya ako. Nagpunta na kami sa sinasabi niyang Tapsilogan at kumain na kaming dalawa. Totoo na masarap nga ang pagkain doon at napadalawang order pa ako. Inihatid din ako ni Don sa boarding house at nakita pa ako ng pinsang kong babae. Tinanong ng pinsan ko kung manliligaw ko ba yung naghatid sa akin na lalaki. Ang sabi ko ay hindi, kaibigan ko lang. Ipinaalala niya sa akin na nagpunta kami sa Laguna upang magtrabaho at makatulong sa pamilya at hindi para kumirengkeng. Sa isip ko ay hindi naman pagkirengkeng ang ginagawa ko. Saka hindi pa naman nanliligaw si Don sa akin ng panahon na yon. Ngunit isang gabi ay biglang sumulpot si Don sa boarding house namin na may dalang bulaklak at maliit na teddy bear. Yun pala ay manliligaw siya sa akin. Buti at wala roon ang pinsan ko kasi may pasok sa trabaho. 4 na buwan ako niligawan ni Don bago ko siya sinagot, Papa Dudut. Ang sabi ko sa kanya ay hindi pwedeng malaman ng pinsan ko na meron na akong nobyo kasi isusumbong ako noon sa mga magulang ko. Baka pauwi na ko sa amin at magkahiwalay pa kami. Kaya never na kaming nagkita sa boarding house. Palagi nang sa labas o kaya ay sa boarding house niya. Yun nga lang ay palaging maraming tao sa boarding house ni Don at puro pa sila lalaki. Hindi kami makapag-usap ng maayos kaya talagang mas madalas kami sa labas. Nang umuwi ako sa probinsya namin ay sobra kong natuwa kasi may 2 sulat si Sheila sa akin. Nakalagay doon na medyo matatagalan pa ang uwi niya kasi nag-renew siya ng kontrata. Tinatapos pa kasi yung bahay nila kaya hindi pa siya pwedeng umuwi. Nalungkot ako sa binalita niyang yon kasi ang akala ko ay 2 taon lang siya sa ibang bansa. Aniya ay maraming gwapong foreigner doon at may isa na nagsabing gusto siyang maging asawa pero tumanggi siya. Mas gusto pa rin kasi ni Sheila na isang Pinoy ang kanyang mapapangasawa. Tuwang-tuwa ako kasi merong kasamang 2 picture niya ang sulat at nasabi ko na mas lalo siyang gumanda. Agad akong sumagot sa sulat ni Sheila, Papa Dudut. Sinabi ko na nasa Laguna na ako at nagtatrabaho na rin. Pati ang tungkol kay Don ay sinabi ko sa kanya. Wala kasi kaming inililihim sa isa't isa. Ang sabi ko sa kanya ay sa kanya ko lang yon sinabi kaya wag niyang sasabihin kahit na kanino. Kumbaga sekreto lamang naming 2 yon. Panigurado kasi na hindi na ako pababalikin ng mga magulang ko sa Laguna kapag nalaman nila na meron akong boyfriend doon. Ang akala kasi nila kapag nagkaroon ako ng boyfriend ay mag-aasawa at mag-aanak na kaagad ako. Ipinaliwanag ko na yon sa kanila dati noong nagkaroon ako ng manliligaw sa probinsya pero ayaw talaga nila. Baka raw hindi pa nga ako nakakatulong sa kanila ay mabuntis na ako. Alam ko na marami ang tutol sa paniniwala ng mga magulang ko. Pero kadalasan kasi ay ganon sa probinsya lalo na noon.
Kaya naman mas ginalingan ko pa ang pagtatago ng relasyon namin ni Don. Mas swerte ako kasi naiintindihan ni Don ang sitwasyon ko. Kaya okay lang sa kanya na hindi ko muna siya ipakilala sa pamilya ko. Isa yon sa katangian ni Don na talagang nagustuhan ko. Malawak ang kanyang pangunawa at hindi ko na kailangang ipaliwanag sa kanya ng paulit-ulit kung bakit ganon ang aming sitwasyon. Gusto ko lang din palang sabihin na dahil sa paniniwala ni Don sa tadhana kagaya ng sinabi niya noong sinundo niya ako sa trabaho ay naisip ko na si Don yung klase ng lalaki na hindi kayang manloko ng isang babae. Malalim siyang tao at siguro'y naniniwala siya na ako ang babaeng itinadhana sa kanya. Kaya naman naging kampante na rin ako na hindi ako ipagpapalit ni Don sa ibang babae. Kahit pa nga maraming mas maganda sa kanya. Saka siya rin yung klase ng boyfriend na hindi ako binibigyan ng dahilan para magselos. Kung pwede nga lang talaga na ipakilala ko na siya sa pamilya ko ay ginawa ko na ng time na yon, Papa Dudut. Pero sabi naman ni Don ay handa siyang maghintay kung kailan na po pwede. Basta enjoy lang daw namin ang mga pagkakataon na magkasama kaming dalawa. Dumating ang taon na medyo nauuso na ang cellphone. Dumarami na mga taong meron nito. Isa ako sa mga nangarap na magkaroon ng cellphone at alam yun ni Don. Kaya nang may nagbenta sa kanya ng cellphone na second hand ay kinuha na rin niya ako. Anniversary gift niya sa akin. Tuwang-tuwa ako at naaliw na rin kasi nagagawa na naming magpalitan ng text message at magtawagan kahit na hindi na kami magkasama ni Don. Yun nga lang ay patago kapag nasa boarding house ako at nandoon ang pinsan ko. Nang sumulat ako kay Sheila ay sinabi ko sa kanya na ibinili ako ni Don ng cellphone at nilagay ko roon ang aking SIM card number. Para kung meron na siyang cellphone ay magkaka-text o tawagan din kaming dalawa. Sobrang mahal nga lang noon ang text at tawag kapag galing sa ibang bansa pero at least ay mas okay ang ganoon kesa sa sulat na inaabot ng ilang buwan bago namin matanggap. Isang hapon ay wala akong pasok kaya naman nasa boarding house lamang ako. Ako lang mag-isa dahil lahat ng kasama namin ay may trabaho habang ang pinsan ko naman ay umuwi sa probinsya. Pinapunta ko roon si Don dahil minsan lang ang ganong pagkakataon na wala akong kasama sa boarding house. Saka mag-aayos din kasi ako ng mga gamit ko para merong tutulong sa akin. Dumating kaagad si Don dahil isang sakay lang ng jeep ang layo ng boarding house niya. Nagtitiklop ako ng mga damit ko nang makita niya yung kahon ng sapatos kung saan ay nakalagay ang mga sulat ni Sheila sa akin. Dinala ko yon sa boarding house dahil kapag wala akong ginagawa ay binabasa ko ulit ang mga sulat sa akin ng best friend ko. Hinayaan ko lamang si Don na tignan ang mga sulat ni Sheila sa akin at ng panahon na yon ay hindi ko pa pala na ipapakilala si Sheila kay Don. Kaya naman pahapyaw kong ikinuwento sa kanya kung sino si Sheila. Ang sabi ko kay Don ay matalik kong kaibigan si Sheila na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipinagmalaki ko pa na simula pagkabata ay magkaibigan na kami. Humanga naman si Don sa pagkakaibigan namin ni Sheila dahil siya raw ay wala ng komunikasyon sa mga naging kaibigan niya noong elementary at kahit noong high school. Grabe, ang sipag namang magsulat ng best friend mo, love. Naiiling naturan pa ni Don. Masipag din naman ako no. Kung gaano karami ang sulat ni Sheila sa akin ay ganoon din ang sa akin. Baka nga mas marami pa ako kasi minsan ay 2 sulat ang pinapadala ko sa kanya. Ang sabi ko pa. Hanggang sa nakita na ni Don ang picture ni Sheila na kasama sa isa sa mga sulat na nasa kahon. Napansin kong tinitigan niyo ng sobra ni Don at nang tanungin ko kung bakit titig na titig siya sa picture ng best friend ko ay sinabi niya na medyo hawig kami.
Tinanong pa niya ako kung hindi ba kami magkadugo. Natawa ko sa mga sinabi ni Don kasi siya lang ang nagsabi na magkamukha kami ni Sheila. Kahit mismong kaming magkaibigan ay hindi nakikita na magkamukha kaming dalawa. Morena kasi ako tapos si Sheila ay medyo mapusyaw ang kulay ng balat. Love, may tanong ako sa'yo. Para sa'yo sino sa amin ni Sheila ang mas maganda? Kunwari hindi mo ako girlfriend para fair ha? Tanong ko kay Don. Syempre ikaw pa rin. Para sa akin ay mas maganda ang Pinay Beauty. Ang ganda-ganda kaya ng girlfriend ko. Sagot ni Don na sinundan pa niya ng matunog na kiss sa labi ko. Kinilig talaga ako hanggang singit sa sinabi na yon ni Don Papadudut. Syempre iba pa rin kasi kapag mismong boyfriend na ang nagsabi na maganda ka. Ibang dating sa katalagang nakakadagdag ng self-confidence. Makalipas ang isang linggo ay nakatanggap ako ng text message mula kay Sheila. Aniya ay matagal na siyang nakabili ng cellphone doon at yun na ang ginagamit niya sa pagtawag sa pamilya niya sa Pilipinas. Pinadalahan na rin kasi niya ang pamilya niya ng cellphone. Masaya kaming dalawa dahil mabilis na kaming nakapagpapadala ng mensahe sa isa't isa. Kahit medyo may kamahalan ay ayos lang basta nakapagkukumustahan kami ng best friend ko. Saka hindi rin naman kami araw-araw nagpapalitan noon ng text message. Minsan sa pag-uusap namin ni Don ay nabanggit ko sa kanya na nagkaka-text na rin kami ni Sheila. Masaya siya sa akin kasi hindi na namin kailangan na magsulatan at maghintay ng matagal upang malaman ang sagot ng isa't isa. Talagang napakalaking tulong ng cellphone sa akin ang time na yon pagdating sa communication, Papadudut. May mga pagkakataon na hinihiram ni Don sa akin ang cellphone ko. Hindi naman ako madamot kapag ganon at hinahayaan ko lamang siyang kalikutin yon. Saka siya ang nagregalo sa akin noon kaya walang problema sa akin. Wala rin akong naisip na gagawin kung ano si Don sa cellphone ko kaya hindi big deal sa akin kung ano ang gagawin niya roon. Isang gabi habang kumakain ako sa boarding house ng hapunan ay biglang tumawag si Sheila sa cellphone ko. Sinagot ko kagad kasi alam kong mahal kapag tatawag mula sa ibang bansa tapos sa Pilipinas ang tatawagan. Sa una ay kumustahan kami ni Sheila. Simula nang umalis siya ay iyon ang unang beses na narinig ko ulit ang boses niya. Pagkatapos ng kumustahan ay napunta ang topic namin sa trabaho at pagkatapos ay sa love life. Na kinumusta niya kami ni Don at ang sabi ko ay ayos lang kami. Ipinagmalaki ko pa na sobrang bait at sweet ni Don kaya sabi ko ay sana si Don na ang taong mapapakasalan ko kapag pwede na. Eh ikaw, may love life ka na ba dyan? Siguro may boyfriend ka na tapos foreigner no? Ang turan ko pa kay Sheila. Wala akong foreigner na boyfriend. Hindi bang sabi ko sa iyo Pinoy pa rin ang gusto kong maging nobyo? Pero meron nagpapakilig sa akin. Feeling ko nga ay nililigawan na niya ako. May kilig na sambit ni Sheila. Talaga? Katrabaho mo ba? Anong pangalan? Excited kong tanong. Hindi ko siya katrabaho. Sa Pilipinas siya nakatira. Ang sabi niya ay naimbento niya lang ang number ko at hindi niya alam na nasa ibang bansa ako. Taga Quezon City raw siya at ang pangalan niya ay AJ. Tugon pa ni Sheila. Naintriga ako ng sobra kay AJ. Nasabi ko rin na siguro ay talagang mahusay magpalabok ng salita yung AJ kasi kahit sa text ay napapakilig nito ang best friend ko. Partida pa na hindi pa sila nakikita. Pero dahil alam kong masaya si Sheila ay naging masaya na rin ako para sa kanya. Ang sabi pa ni Sheila ay nakausap na niya ng isang beses si AJ at ang gwapo raw ng boses. Kaya ang hinala niya ay gwapo rin ito ng personal. Crush ng araw niya ito agad dahil kahit mahal ang mag-text at nagpapadala pa rin ito ng mensahe sa kanya. Dahil sa wala akong inililihim kay Don ay ikinuwento ko sa kanya ang pagkakaroon ni Sheila ng ka-text mula sa Pilipinas. Wala namang masyadong nasabi si Don at ang sabi niya lang ay baka malungkot ang kaibigan ko sa ibang bansa. Kaya madaling
nakikipagkaibigan sa ibang tao na hindi pa nito nakikita. Para sa akin ay matalinong tao si Sheila at hindi niya hahayaan ng sarili nito na lokohin ng ibang tao. Doon na nagsimula na kapag magte-text sa akin si Sheila ay puro tungkol kay AJ ang madalas na sinasabi niya. Kung paano siya nito pinakikilig at kung ano-ano ang napag-uusapan nila. Hanggang sa niligawan na ni AJ ang best friend ko na ikinatuwa ko kasi alam ko na gusto na ni Sheila si AJ ng time na yon. Hindi na rin ako nagulat nang mag-text sa akin si Sheila para ipaalam sa akin na sinagot na niya si AJ. Hindi na ako makapaghintay na makauwi ng Pilipinas, Jessa. 1 taon na lang at nandyan na rin ako. Masayang sabi sa akin ni Sheila nang minsan ay tumawag siya sa akin. Alam ko na kung bakit, dahil magkikita kayo ni AJ, no? Nakakatampo ka ha. Akala ko naman ay gusto mong umuwi kasi magkikita na tayo ulit. Nagkukunwari pa akong nagtatampo. Siyempre kasama ka na. Ito kasing si AJ ay hindi ko pa nakikita kaya excited talaga ako. Paliwanag niya. Nagbibiro lang ako. Siyempre naiintindihan ko kung bakit mas excited kang makita si AJ. Saka boyfriend mo siya at normal yun. Pero alam na ba ng family mo na meron ka ng boyfriend? Pag-usisa ko pa. Oo, bago ko sagutin si AJ ay sinabi ko muna kina mama at papa. Payag sila at walang problema sa kanila. Malaki na raw naman ang naitulong ko sa kanila at hindi masama na isipin ko ang sarili kong kaligayahan. Sagot pa ni Sheila. Mabuti ka pa. Okay na sa mga magulang mo ang magkaroon ng nobyo. Ako kasi hanggang ngayon ay ayaw pa rin nila. Ilang taon na ako nagtatrabaho sa Laguna pero parang habang buhay na yata ako na tutulong sa kanila. Ang malungkot kong saad. Huwag kang mag-alala. Kapag nakauwi ako ay kakausapin ko ang nanay at tatay mo. Kung gusto mo ay isama pa natin si Don para diretso pakilala na sa kanila. Ang wika niya. Kaya yon na sabi ni Sheila ay dahil malaki ang tiwala sa kanya ng mga magulang ko. Kahit nung high school kami kapag merong lakad ang mga kaklase namin at si Sheila ang nagpapaalam sa mga magulang ko ay agad akong pinapayagan. Alam kasi nila na mabait si Sheila at hindi ito sinungalin. Kaya naman umasa ako na kapag si Sheila ang nagsabi sa nanay at tatay ko ng tungkol kay Don at napaliwanagan ito ng maayos ng kaibigan ko ay matatanggap nila ang pagkakaroon ko ng nobyo. Parang gusto ko na tuloy hilahin ang mga araw para maging mabilis na dumating ang araw ng pag-uwi ni Sheila sa Pilipinas. Naniniwala kasi ako na siya ang tangi kong pag-asa para payagan na ako ng mga magulang ko na makipagrelasyon. Siyempre hindi ko pinangarap na itago na lamang ang pagmamahalan namin ni Don. Responsable naman kami at alam namin ang aming limitasyon. Nangako kami sa isa't isa na walang mangyayari sa amin hanggat hindi pa kami kasal. Kaya alam ko sa sarili ko na walang dapat na ikatakot ang nanay at tatay ko kung ang kinakatakot nila ay kapag nabuntis ako. Wala pa man ay nagpasalamat na kagad ako kay Sheila. Aniya ay gusto niya rin na maging masaya ako ng lubusan sa piling ni Don. Hindi na rin siya makapaghintay na makilala si Don kapag nakauwi siya ng Pilipinas. Gusto niya kasing tignan kung seryoso ba talaga si Don sa akin. Sinabi ko kay Don ang gagawin ni Sheila kapag nakauwi na ito ng bansa. Inakala kong matutuwa siya pero tila kabaligtaran ang naging reaksyon niya. Ang sabi niya kasi ay hindi na dapat kami nandadamay ng ibang tao sa problema ng aming relasyon. Kung meron daw dapat na magsabi noon sa parents ko ay kaming dalawa. Nangatwiran ako na hindi naman ibang tao si Sheila sa akin at ito mismo ang nag-offer ng tulong na yon. Kahit na raw. Hindi ko raw dapat binigyan ng pagpayag si Sheila na gawin yon. Hindi na lamang ako nakipagtalo pa kay Don kasi napansin ko na parang hindi maganda ang mood niya nang magkausap kami ng araw na yon. Nang sumunod na araw ay naging okay na ulit ang mood ni Don. Siguro ay may pinagdadaanan lamang siya noong isang araw. Kaya ganoon ang naging pagsagot niya sa akin. Hindi ko na lamang din inungkat, total ay okay na siya.
Balik na ulit siya sa pagiging normal niya. Inaya pa nga niya akong kumain sa Tapsilogan kung saan kami unang kumain. Naalala ko tuloy yung first time na kumain kami doon. Medyo nahihiya pa ako noon sa kanya habang kumakain si Don ay napatingin ako sa kanya at naisip ko kung siya na ba kaya ang lalaking nakalaan para sa akin. Alam mo Don, may kasunduan kami ni Sheila na kapag ikakasal kami dapat ay sabay kami. Double wedding, kumbaga. Kaya kapag papala rin ay baka kasabay natin silang ikasal ni AJ. Parang nangangarap kong wika. Kasal agad? Dapat magkaroon muna na tayo ng bahay saka ipaalam mo muna sa pamilya mo na meron ka ng boyfriend. Malamig niyang sambit. Huwag ka mag-alala. Nag-iipon na ako ng lakas ng loob para ipaalam sa kanila. Tugon ko. Tumahimik na ulit si Don Papadudut. Pangalawang pagkakataon na yon na nagbago ang mood niya kapag nababanggit ko ang pangalan ni Sheila. Tungkol naman kay Sheila ay halos araw-araw ay nagte-text siya sa akin upang balitaan ako sa mga napag-uusapan nila ni AJ. Aniya ay pahapyaw nilang napag-usapan ng kasal at naging positibo naman ang pagtugon ni AJ tungkol sa bagay na yon. Kung si AJ daw ang papipiliin ay nais nitong maikasal kay Sheila dahil kahit na hindi pa raw sila nagkikita ay talagang mahal na mahal nito si Sheila. Sinabi ko kay Sheila na mukhang talagang mahal siya ni AJ dahil kahit na wala silang ideya sa itsura ng isa't isa ay ganon na ito magsalita sa aking kaibigan. Medyo nainggit pa nga ako kay Sheila kasi parang handa na siyang pakasalan ng boyfriend niya habang ako ay parang hindi pa. Binase ko yon sa naging sagot sa akin ni Don. Mabilis na lumipas sa mga araw at buwan hanggang sa isang buwan na lamang ang bibilangin at uuwi na sa Pilipinas si Sheila. Sobrang excited ako kasi makalipas ang 5 taon niya na wala sa bansa ay babalik na siya. Wala na rin siyang balak na bumalik pa sa ibang bansa kasi okay na ang bahay nila at meron na rin silang negosyong mini grocery store. Talagang malaking bagay ang ginawa niyang pagtatrabaho sa ibang bansa, Papadudut. Isa rin sa excited ako ay ang pagkikita nila Sheila at AJ at ang sabi nga ni Sheila ay si AJ ang susundo sa kanya sa airport. Kasama ako sa susundo sa kanya kaya sigurado na makikita ko rin ang boyfriend niya. Nang sumapit na ang araw na susunduin na namin si Sheila sa airport ay nagpaalam sa akin si Don na meron siyang pupuntahan. Inaya raw siya ng pinsan niya na magpunta sa isang beach resort kasama ang iba nilang kamag-anak. Sige love, sumama ka na sa kanila. Saka meron din kasi akong lakad ngayon, ang sabi ko kay Don matapos niyang magpaalam. Saan? Tanong ni Don. Ngayon kasi ang dating ni Sheila kasama ako sa susundo sa kanya sa airport. Kasama ko naman ang family niya at meron silang inarkilang sasakyan. Kaya hindi kami mahihirapan sa pagbiyahe, tugon ko. Bakit kailangan pang sumama ka? Hindi ba pwedeng magkita na lang kayo sa probinsya ninyo? Ang wika ni Don na para bang iritado. Love, si Sheila kasi ang mismo nag-request na sumama ako sa pagsundo. Gusto niya rin lang siguro akong makita agad kasi 5 taon din kaming hindi nagkita na magkaibigan. Saka nandun din yung boyfriend niya na ipapakilala niya sa akin, paliwanag ko. Okay, bahala ka sa buhay mo, inis niyang sambit. Hindi ko alam kung bakit ayaw akong pasamahin ni Don sa pagsundo sa best friend ko sa airport. Akala ko pa naman ay maintindihan niya ako kasi matagal kaming hindi nagkita ni Sheila. Alam niya rin kung gaano kami ka-close kaya nga best friend kami. Nakapagtataka lang kung bakit hindi ulit naging maganda ang mood niya ng oras na yon, Papadudut. Kahit parang ayaw ni Don na sumama ako sa pagsundo kay Sheila ay tumuloy pa rin ako. Ang sabi ko pa ay bahala na. Ang importante ay isa ako sa unang tao na makikita ng best friend ko. Saka naiintriga rin talaga ako sa itsura ng boyfriend niya ang si AJ. Pagdating sa airport ay hindi na may tago ang excitement na makita si Sheila. Sandali lamang kami naghintay at agad namin siyang nakita.
Nag-aiyakan pa kaming lahat kasi talagang namiss namin ang isa't isa. Isa-isang niyakap ni Sheila ang mga pamilya niya at ako ang huli. Napakahigpit ng yakap namin na parang ayaw na naming magkahiwalay. Sobrang ganda ni Sheila, Papa Dudut, ang laki ng improvement niya. O nasa na pala si AJ? Bakit hindi ko siya nakikita? Late ba? Tanong ko kay Sheila. Hindi na siya nakasama sa inyo sa pagsundo sa akin. Pagkalapag ng replano ay nabasa ko yung text niya. Isinugod sa ospital ang nanay niya kaya hindi na siya makakapunta. Pero nag-promise siya sa akin na magkikita kami sa mga susunod na araw. Tugon pa ni Sheila. Tumuloy na muna si Sheila sa hotel nila habang ako ay umuwi na sa Laguna dahil meron pa akong pasok sa gabi. Sa probinsya na kami magkikita at sa darating na weekend na yon. Nag-leave ako ng 3 araw upang magkaroon kami ng oras ni Sheila na magkasama. Kahit papaano ay gusto naming bumawi sa mga taon na hindi kami nagkasama. Medyo nanghihinayang din ako kasi akala ko talaga ay makikilala ko na ang boyfriend ni Sheila. Saka nanghihinayang din ako para sa best friend ko kasi first time din sana nilang magkikita ni AJ sa airport kung nakapunta lamang si AJ. Pagsapit ng weekend ay dumiretso na ako ng uwi sa probinsya namin. Doon ay nagbanding kami ni Sheila at marami siyang pasalubong sa akin lalo na sa mga damit. Hindi kasi nalalayo ang katawan namin kaya kung ano ang kasya sa kanya ay maaaring kasya rin sa akin. 2 araw na halos doon na ako tumira sa bahay nila Sheila. Palagi namin na pagkwekwentuhan ang kanya-kanya naming mga boyfriend at ipinakita ko sa kanya ang picture naming dalawa ni Don na nasa wallet ko at ang sabi niya ay gwapo pala si Don. Wala naman siyang maipakitang picture ni AJ dahil sa hindi ito nagpapadala sa kanya ng picture noong nasa ibang bansa pa siya. Baka matutupad na yung pangarap natin na double wedding, ang natatawang sabi pa ni Sheila. Kaya nga pero hindi pa siguro ngayon si Don kasi parang wala pa sa isip niya ang magpakasal. Unahin daw muna namin na ipaalam sa mga magulang ko ang tungkol sa amin. May lungkot kong sambit. Di papuntahin mo si Don dito tapos sasamahan ko kayo na magpaalam sa nanay at tatay mo. Ako lang bahalang magpaliwanag sa kanila, ang turan pa ni Sheila. Sinabi ko na kay Sheila ang sinabi ni Don na ayaw nito na ibang tao ang magsasabi ng tungkol sa amin sa mga magulang ko. Sinabi ko na ang gusto ni Don ay kaming dalawa ang gagawa noon. Hindi na rin ipinilit ni Sheila ang gusto niyang gawin at nerespeto na lamang niya ang desisyon na yon ni Don. Matapos nga ang 3 araw kong off ay bumalik na ako ng Laguna. May klima ng araw na nagkasama kami ni Sheila ay marami pa naman kaming pagkakataon na makapagbanding dahil hindi na siya aalis ng Pilipinas. Ang sabi pa ni Sheila sa akin ay magkikita sila ni AJ sa Maynila. 2 araw daw silang magkakasama at sinabi pa niya sa akin ang date kung kailan sila magkikitang dalawa. Bukod sa trabaho ko ay si Don ang agad kong naisip nang makabalik ako sa Laguna. Pinuntahan ko siya sa boarding house niya para personal ko siyang makita. Miss na miss ko na siya at ang 3 araw na hindi kami nagkita ay matagal na para sa akin. Nang magkausap kami ni Don ay sinabi niya sa akin na 2 araw siyang hindi makakapasok sa trabaho dahil uuwi siya saglit sa probinsya nila at may kailangan siyang asikasuhin. Talagang balikan lang din daw siya at hindi siya pwedeng umabsent ng matagal. Sinabi niya sa akin kung kailan siya mawawala at napansin ko na parehas din yon ng araw na magkikita sina Sheila at si AJ. Hindi ko naman binigyan ng kahulugan ang bagay na yon kasi alam ko ng panahon na yon na magkaibang tao sina Don at AJ. Dumating na ang araw ng pag-alis ni Don at yon din ang araw na magkikita at magkakasama sina Sheila at AJ. Excited ako para sa best friend ko, Papa Dudut. Inasahan ko pa na palagi siyang magte-text sa akin sa kung ano ang nangyayari sa pagkikita nila ni AJ, pero sa buong 2 araw na magkasama sila ni Sheila at AJ ay wala akong natanggap na text o tawag mula sa kaibigan ko. Inisip ko na lamang na baka talagang in-enjoy nila ang first time na pagkikita nilang dalawa.
Nakabalik na rin si Don mula sa probinsya nila pero hindi man lang niya ako sinabihan. Kung hindi pa ako nagpunta sa boarding house niya ay hindi ko pa malalaman na nandun na siya. Aniya ay pagod siya sa biyahe at inunawa ko siya kahit gusto kong magalit ng oras na yon. Girlfriend niya kasi ako at meron naman siyang cellphone. Hindi naman siguro aabutin ng 1 minuto ang pagte-text sa akin na nakauwi na siya. Nang araw ding yon ay nakatanggap ako ng text mula kay Sheila. Ang sabi niya ay papunta siya ng Laguna at gusto niya akong makausap ng personal. Tinanong ko sa text kung bakit pero ang sabi niya ay mas okay kapag magkaharap na kami sa kanya sasabihin kung ano yon. Wala akong ideya sa sasabihin ni Sheila pero kinabahan pa rin ako. Para kasing sobrang importante noon para lumuwas pa siya. Sinundo ko sa bus station si Sheila at saka ko siya dinala sa boarding house. Sa labas na lang kami nag-usap dahil medyo maraming tao sa loob. At sa pag-uusap namin ni Sheila ay doon na sumabog na parang isang bomba ang katotohanan. Jessa, pwede bang patingin ulit ng picture ng boyfriend mo na si Don? Ang turan sa akin ni Sheila. Agad kong ibinigay sa kanya ang wallet ko at matagal niyang tinignan ang picture ni Don. Napansin ko na parang naluluha na si Sheila kaya tinanong ko na siya kung bakit. Huwag kang mabibigla Jessa pero yung boyfriend mo at boyfriend ko ay iisang tao lang pala. Si AJ at Don ay iisa lang, deklara ni Sheila. Medyo natawa ko sa mga sinabi niyo ni Sheila, Papa Dudut. In denial pa ako at sinabi ko na kung nagbibiro siya ay bawiin na niya. Pero nanindigan si Sheila sa kanyang mga sinabi. Aniya nang nakita niya si AJ ay agad niyang naalala ang picture ni Don na ipinakita ko sa kanya. Magkamukha kasi ang dalawa at ang nagpakumbinse kay Sheila na iisang boyfriend namin ay dahil sa malaking nunal ni Don sa kaliwang pisngi. Meron din daw noon si AJ. At upang makasiguro ako ay tiningnan ko sa cellphone ni Sheila ang number ni AJ at halos gumuho ang mundo ko. Nang makita ko na magkaparehas nga. Naisip ko rin na nakuha siguro ni Don ang number ni Sheila nang nakialam ito ng cellphone ko. Siguro din ay nagandahan at nagkagusto si Don nang makita nito ang picture ng best friend ko. Hindi pa raw niya sinabi kay AJ na alam na niya ang lahat dahil gusto niyang sabihin muna sa akin ang lahat. Wala pang 1 araw silang nagkasama dahil nang nalaman niya na si AJ at si Don ay iisa ay nawala na siya ng ganang makipag-usap pa rito. Handa raw siyang magparaya dahil kami naman talaga ni Don ang unang naging magkasintahan. Pero iba ang gusto kong mangyari ng sandaling yon. Gusto kong malaman ni Don na booking na namin siya. Mabilis ako nakapagdesisyon na hindi ko kayang makipagrelasyon sa lalaking kagaya ni Don na kayang tuhugin ang magkaibigan. Nang araw din na yon ay magkasama kaming pumunta sa boarding house ni Don dahil alam kong naroon siya ng oras na yon. Sa gulat na nakita namin sa mukha ni Don ay alam na namin ni Sheila na totoo nga ang aming hinala. Harap-harapan naming sinabi sa kanya ang kalokohan niya. Sinubukan pa niyang magpaliwanag pero hindi na namin siya hinayaang gawin yon. Sapat ang lahat ng ebidensyang meron kami para masabi na manloloko siya. Sabay kami ni Sheila na nakipag-break kay Don ng araw na yon. Parehas kaming nasaktan, Papa Dudut. Siyempre nagmahal kami ng iisang lalaki at naloko pa kami. Ngunit masaya rin kami ni Sheila dahil nalaman namin ang katotohanan at hindi namin hinayaan na masira ng iisang lalaki ang aming pagkakaibigan na pinatatag na ng tagal ng panahon. Nahiya na rin siguro si Don matapos namin siyang mabuko, Papa Dudut. Simula ng araw na yon ay hindi na siya nagparamdam at nagpakita pa sa amin ni Sheila. Kung tatanungin ako kung meron ba akong pinagsisisihan ng time na yon sa pagpili ko sa friendship over love, ang sagot ko ay wala dahil hanggang sa kasalukuyan ay matalik na magkaibigan pa rin kami ni Sheila. Parehas na rin kaming may asawa at anak, hindi nga lang natupad yung pangarap naming double wedding pero nangyari naman yung naging ninang kami ng panganay na anak ng isa't isa. Lubos na gumagalang, Jessa.
May mga pagkakataon talaga na hindi maiiwasan na umibig kayo ng kaibigan mo sa isang lalaki. Sinasadya man o hindi ay talagang nangyayari ito sa iba. Ngunit sa pagpili kung ano nga ba ang dapat mong isave, ang pag-ibig ba o pagkakaibigan, maganda na timbangin mo muna ang bawat desisyon na iyong bibitawan. Sino ba ang mas importante sa iyo? Sino ang mas kaya mong mawala at sino ang hindi? Napakahirap magdesisyon kapag ikaw ay nasa ganyang sitwasyon. Ngunit palagi mong tatandaan na may mga tao na mas pinili ang manloko kesa maging totoo. Doon ka sa taong naging totoo sa iyo mula simula at huwag sa taong pinili kang lokohin para sa pansarili niyang interes. Maging matalino tayo sa pagpili ng taong hahayaan nating manatili sa ating buhay at huwag puro puso ang paiiralin kundi samahan din ng utak. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.